Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Asahang tataas na naman ang singil sa kuryente sa Hunyo dahil posibleng madagdagan ng singil sa transmission. Tansya ng National Grid Corporation of the Philippines, 10 centavos per kilowatt-hour ang posibleng dagdag. Yan ang ipinambili ng NGCP ng reserbang kuryente noong Marso na pinayagan naman ng Energy Regulatory Commission na singilin. Sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan, posibleng dagdag na 20 pesos sa inyong electricity bill. Ayon naman sa Meralco, magko-compute pa sila kung magkano ang magiging singil sa Hunyo. Sumampa ang isang truck sa ilang concrete barrier sa EDSA busway. Nagdulot ito ng traffic sa southbound lane ng EDSA. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James? Susan, good morning. Inabot ng mahigit 4 na oras bago tuluyang nahatak at natanggal yung 18-wheeler na naaksidente at literal nga na sumampa sa mga concrete barrier dito po yan sa Cubao sa Quezon City. Pasado alauna na madaling araw na maaksidente ang truck sa southbound lane ng EDSA. Literal na sumampa ang truck sa ilang concrete barrier na nasa bungad ng busway sa Main Avenue Station ng Carosel. Ang ilang barrier naman natumba. Wasak ang harapan ng truck na may kargang buhangin na i-deliver daw sa Pasig. Sabi ng driver na bulaga siya kaya niya nabangga ang mga barrier. Dahil sa aksidente, hindi nadaanan ng busway ng ilang oras. Nagdulot din ito ng traffic sa southbound lane ng EDSA. Pahirapan ang pagtatanggal sa truck at mga nabangga nitong barrier. Kinailangan pang gumamit ng crane truck ng Road Emergency Group ng MMDA. Samantala, Susan, 5:28 nang tuluyang mahatak yung truck at natanggal na nga dito sa bahaging ito ng EDSA. Tapalitan na rin ng MMDA yung mga barrier na nabangga ng truck. Ngayon naman po nakikita natin may ilang mga street sweeper ng MMDA na inaalis pa yung ilang bahagi ng mga barrier na humambalang doon sa busway. Pero kanina nakita natin nadaraanan na rin naman ng carousel bus itong bahaging ito ng busway. Sa traffic naman po, kanina tuloy-tuloy na yung daloy ng mga sasakyan sa bahaging ito ng EDSA Cubao. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Iginiit ng Chinese Foreign Ministry na totoo ang mga inilathala ng Chinese Embassy tungkol sa umuning kasunduan kaugnay sa pagresolba ng issue sa West Philippine Sea. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, may ebidensya at malinaw raw ang inilatag na timeline o pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sinabi ito ng Chinese Foreign Ministry matapos i-anunsyo ng Department of Foreign Affairs na iimbestigahan nila ang mga iligal na gawain ng mga foreign diplomat. Kasunod ito ng ilang ulat na may recording umano ang Chinese Embassy ng pag-uusap ng isang Pilipinong military official at isang Chinese diplomat tungkol sa new model ng kasunduan sa Ayungin Shoal. Noong May 4, iginit ng embahada na nagkasundo ang Armed Forces of the Philippines Western Command at China tungkol sa new model. Wala pa rin pahayag ang Chinese Embassy tungkol sa umano'y recording. Itinanggi na ng Armed Forces of the Philippines at iba pang national security agencies ng Pilipinas na may ganoong kasunduan sa China. Hindi kailangan i-abolish o buwagin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Sabi mismo yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala namang dahilan kung bakit natin tatanggalin yan. Ang sinasabi dahil meron daw red tagging na ginagawa. Hindi naman gobyerno gumagawa nun eh. Quite the opposite. Yung pinakamabilis na sagot dyan, no, hindi namin i-abolish ang NTF-ELCAC. Dagdag ng Pangulo, malaki ang ambag ng NTF-ELCAC sa pagbabawas ng internal security threat sa Pilipinas. Saka lang daw nila pag-iisipan na alisin to kung hindi na ito kailangan. May ilang barangay pa rin daw sa Pilipinas kung saan may mga nagbalik loob sa pamahalaan na hindi pa natutulungan. Tatapusin pa raw nila yon. Noong 2018, nang buuin ni dati Pangulong Rodrigo Duterte ang NTF-ELCAC para sugpuin ang mga terorista at makamit ang kapayapaan sa bansa. Dati nang inaakusahan ang task force ng pang-red tag umano sa mga sibilyan. Ilang grupo at organisasyon na rin ang nanawagan para buwagin ito kabilang ang Human Rights Watch. Kasunod ng deklarasyon ng Korte Suprema na pagbabanta sa buhay, kalayaan at seguridad ng tao ang red tagging. Igan, may bagong
Lilibangan ang mga senior citizen kapag naisabatas na ang panukalang magtayo ng daycare center sa bawat barangay. Para mismo kina lolo at lola, inalam natin kung approve ba yan o hindi sa kanila. Ang sagot nila sa Street Hear It Live ni Bam Alegre. Bam! Igan, good morning. Itong daycare daw na pang senior citizen na halos walang pagkakaiba rin sa mga daycare pambata. Dahil dito, meron din mga program and services na nakatutok sa education pati sa socio-cultural aspect. Kung magiging batas ang House Bill 10362, bawat barangay tatayuan ng mga daycare center. Hindi naman bago yun May mga daycare center naman talaga sa barangay. Pero iba ito dahil ilalaan ito para sa mga senior citizen. Ilang taon na lang tatapak na rin sa pagiging senior citizen si Benjamin Igula. Kaya pabor sa kanya ang panukalang ito. Habang tumatanda, nagiging bata. Ganun ang nangyayari sa atin. Pakabutan ko pa. Ay, tatanda na rin ako eh. Sana totoo. Sana mangyari. Kasi hindi pa natin nararamdaman eh. Sa panukalang batas ni United Senior Citizens Party List Representative Milagros Aquino Magsaysay, plano magkaroon ng community-based daycare center na madaling mapupuntahan ng mga oldies but goldies. Sa mga pasilidad na ito, may mga programa para sa paglilibang at meron din para sa educational, health at socio-cultural services. Halimbawa nito ang arts and crafts, palaro, storytelling, pagsasayaw, field trip at mga outing. Ang taxi driver na si Edgar Gaspan, lulubusin daw ang mga road trip kung sakali. Sa kanyang retirement, makapamasyal naman daw siya na iba ang nagmamaneho para sa kanya. Gusto ko yung mga field trip. Oo, para masaya. Pasyal-pasyal. Maganda yun May daycare sa matanda, may daycare sa mga bata, pwede yun. Para kay Editha Aquino, hamon pa rin sa maraming senior citizen ng kawalan ng edukasyon. Kaya makakatulong daw ang mga pasilidad na ito sakaling maisabatas. Mainam naman yun na parang nag-aaral uli, lalo na po doon sa mga senior na wala naman talagang na yung iba, hindi naman natin sa nila lahat, hindi nakapag-aaral na maayos. Para pagdating naman po ng halimbawa eleksyon, ay may karapatan naman po sila mamili kung sino talaga ang gusto nila. Hindi yung thumb mark na lang dito, thumb mark doon. Igan, ayon din sa panukalang batas, yung pondo nila ay magmumula dito sa mga allocation ng mga LGU. Pwede rin daw tumanggap ng mga donation. Ito ang Street Hear It mula rito sa Maynila. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Pinaigting pa ang kampanya kontra Wangwang at ang aksyon on the spot ng pamahalaan sa ilang probinsya. Yan ang unang balita live ni Claire Lacanilao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Claire? Igan, sa aksyon on the spot ng Land Transportation Office o LTO, maaring i-report ang mga problema sa transportasyon at yung mga tech scam na natatanggap ng mga motorista. Isa sa mga tututukan ng programang Aksyon on the Spot ang text scam kung saan pinadadalhan ng text message ang isang motoristang laman ang umano'y traffic violation na hindi naman totoo. Kaya ginawa pong uniform yung L2 Action on the Spot. So may hotline number. Doon po natin na pwedeng i-report mga ganito. Isa rin sa tututukan ang mga di pagkakaunawaan sa kalsada na minsay nauuwi sa gulo. Okay. Para yung mga abusado na driver, may report. Sa Ilocos Sur, hinigpitan ng LTO ang kampanya kontra Wangwang, lalo na sa mga kawani at opisyal ng gobyerno na gumagamit ng sirena, blinkers at iba pang signaling o flashing devices. Marami na raw nasita ang HPG. Gaya sa mga motorcycles ay authorized silang magdagdag ng auxiliary lights provided na mayroong specific or limit na gagamitin doon sa paggamit ng LED. Igan, nakapaloob sa Presidential Decree No. 96 na tanging mga sasakyan ng AFP, NBI, BFP, PNP, LTO at mga ambulansya ang tanging o maaring gumamit ng signaling at flashing devices. Igan. Maraming salamat, Claire Lacanilao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Iimbestigahan ng International People's Tribunal ang umano'y war crime sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa mga tinutukoy nilang war crimes ang red tagging, harassment at extrajudicial killings. Pangungunahan ng grupo ng international lawyers at ilang human rights group sa Pilipinas ang takbo ng investigasyon. Ngayong May 17 hanggang 18 ang schedule ng pagdinig. Ayon sa IPT, hindi pa sumasagot ang mga kampo ni Pangulong Marcos at dating Pangulong Duterte sa imbitasyon nilang lumahok sa investigasyon. Sisikapin po ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng Malacanang at kampo ni dating Pangulong Duterte kaugnay nito. Abot sa 70 milyon ang mga Pilipinong bulok o sira ang ngipin. Kaya isinusulong sa Senado na dagdagan ang PhilHealth benefits pagdating sa oral health. May unang balita si Ian Cruz. Mga ngiping nililinis lang ng asin. Meron pa ngang gumagamit lang ng buhangin. Talaga namang mahirap ngitian ang hindi maayos na oral health care ng maraming Pinoy. Abot 73 milyon ang may tooth decay ayon sa 2018 National Health Survey. 72% ang may bulok ng ngipin. Ayon naman sa anunsyo ng Philippine Dental Association nito lang Pebrero. Sa Senado, naungkat ang iba pang pwedeng idulot ng di maayos na oral health. Studies have shown that gum disease, missing teeth, and other oral health issues brought about by poor brushing habits and lack of plaque removal increase a person's risk of stroke. Kung pambili lang ng toothpaste, hirap na ang maraming Pilipino, paano pa yung pagpapatingin sa dentista? Kaya sa pagdalakay sa pag-amyenda ng Universal Healthcare Law sa sesyon ng Senado, kinwestiyon kung bakit sa halos 30 taon ng PhilHealth hindi pa rin kasama ng lubusan ang oral care benefits. Can we get an explanation? Bakit? Isn't that part of the overall health of the Filipino, Mr. President? Lumabas na limitado pa ang oral care benefits ng PhilHealth benefits. Limited surgeries lang po tulad ng tooth extraction o cleft lip o cleft palate surgeries. Hindi po kasama mga surgeries sa private dental clinics at hindi po kasama ang basic oral health care services. Malaking tulong pa naman sana yan sa mahirap tulad ni Mary Jane na kailangang unahin ang ibang gastusin lalo't byuda na. Gawa ng kulang po sa income po. Kasi kung may income man po kami, isang importanteng bagay na lang po yung gagamitin. Kaya yung oral health mo, parang hindi mo Hindi ko na po naaasikaso yan. Sana raw makasama kahit mga basic na dental services. Okay po sa akin, magpapapasa. Kaya naman kasama yan sa kinokonsidera ayon kay Senador J.V. Ejercito na sponsor ng pag-amyenda sa Universal Healthcare Law. When it comes to the overall, yung pagpalinis, kasama, but other packages are still under study, Your Honor. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Sumuko na rin sa National Bureau of Investigation ang negosyanteng si Ferdinand Guerrero para sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ng TV host actor na si Vong Navarro. Si Guerrero ang huling akusadong formal na inaresto. Nakakulong na ang mga kapwa niya akusado na sina Denise Cornejo, Cedric Lee at Simeon Raz. Pinatulan sila ng reklusyon perpetua o 40 taong pagkakakulong ng Taguig Regional Trial Court Branch 153. Ayon kay Guerrero, minabuti niyang sumuko habang inaapila ang kanyang kaso. I've surrendered everything to the Lord, God is sovereign, God is in total control. We will elevate this case at lalabanan namin on appeal. And we are confident in our justice system na mabibigyan ng patas na laban si Ferdinand Guerrero. Nakarating na sa Subic Fishport sa Zambales ang ilang bangkang lumahok sa misyon ng grupong Atin Ito sa West Philippine Sea. Matagumpay silang nakapag-abot ng tulong sa mga mangingisdang Pinoy kahit may nakabantay ng mga barko ng China. May unang balita si Joseph Moro. Ang misyon para mamahagi ng ayuda at supply sa mga mangingisda sa Panatag Shoal o Bao de Masinloc itinuturing na tagumpay ng grupong Atin To. Ang masasabi natin, mission accomplished. Nakalapit ang kanilang advance team hanggang 25 to 30 nautical miles mula sa Panatag para mamigay ng supplies at gasolina.
Bagaman nakapaligid ang mga barko ng China Coast Guard at Chinese Navy, lumapit pa raw ang Chinese Navy ng hanggang 200 metro sa maliit na bangka. Isang China Coast Guard vessel na lamang ang nagmamasid pero kalaunan ay bumalik na rin ang 2 pa. Ang barkong yan ng China Coast Guard ay isa doon sa 3 na Chinese Coast Guard vessel na nakabuntot dito sa grupo ng atin ito at sa BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard. Yan ay bahagi ng unang layer ng blockade o pangharang para dito sa misyon na ito dito sa West Philippine Sea. Pero bukod dyan, may nakita rin tayo na barko ng Chinese Navy. Nakapamigay naman ng mga supply ang grupo sa mga mangingisdang pumalaot sa lugar. Di na sila dumiretso papuntang Panatag Shoal dahil naisagawa naman daw nila ang misyong magbigay tulong sa mga mangingisdang Pinoy. Hapon na nang bumitiw ang barko ng China Coast Guard sa convoy ng Atinto Coalition at ngayon nga pabalik na ang grupo sa Zambales matapos ang anilay matagumpay nilang misyon. Ito ang unang balita. Joseph Morong para sa GMA Integrated News. May mga bagong bituin at mga bituin na mas magniningning pa sa Kapuso Network. 49 artists ang nagsama-sama sa grandest contract signing ng taon, ang Signed for Stardom ng Sparkle GMA Artist Center. Kabilang dyan ang unang hirit morning opa, may partner! Wow. Si Kaloy Tingkungko, Thank pati you sina Yorme, Isko Moreno, TikTok Clock host Mamang Pokwang, The Bubay and Tekla Show host Bubay, TV host, actress beauty queen, Winwin Marquez, Encantadia Chronicle Sangre star, Kelvin Miranda, Makiling star, El Villanueva, at Black Rider at veteran actor Gary Estrada. Kasama rin ang child actors na sina Yuan Micael at Rafael Landicho. Sparkle Boys of Summer, Beauty Queens, Outstanding Hosts, Doon ako sa naka-blue! online content creators, at marami pang ibang young artists at first-timers sa showbiz. Kaiba sa nakasanayang contract signing, this swipe ang card for stardom. Present din sa contract signing si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at si Sparkle Vice President Joy Marcelo. We really want to encourage everyone who wishes to become an artist to try it out. Sparkle provides them with all the workshops that they need, with all the training that they need, and then GMA will provide them with a platform. Thankful naman ako kasi we've been getting the support also from our clients and our brands na who are very supportive, not just to our artists, but to Sparkle talaga in general. So, yun, we are very happy. Tuloy-tuloy lang. I started with GMA. GMA 7 gave me an opportunity and a chance. Siyempre nagpapasalamat ako, patuloy pa rin yung tiwala nila sa talento ko. May offer ko talaga more entertainment, di ba? Mas ma-entertain ko yung ating mga kapuso. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.